American President mga tol, tinawag daw na diktador si Xi Jinping mga tol. So etong balitang to panonoorin natin mula kay News PH mga kapatid. Courtesy syempre kay Mike Abe. Napanood ko kasi ng bahagya, no, boses ni Mike Abe yung nandirito mga tol. So grabe, kakapasok lang, Amerika pumalag na, tinawag na diktador, China pahiya. FDA pinalaya CCG sa West Philippine Sea. Itong video panonoorin natin mga kapatid ulit mula kay News PH. Huwag niyo kakalimutan mag-subscribe sa kanyang YouTube channel. Nakalagay po ang link sa ibaba. At kung bago ka pa lamang dito at trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video and commentary, huwag mo kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video and commentary na ganito. So huwag na natin patagalin pa. Total wala na rin naman tayong hinihintay na. Panoorin na natin to mga tol. Grabe yung sinabi ni, nadinig ba niyo yun? Yung sinabi ni President Joe Biden. Diktador daw si Xi Jinping. Grabe yun. Diktador. Sinabing gano'n, kaya nag-react yung China. Nag-usap sila, nakita sila doon sa San Francisco, di ba? Si President Joe Biden at saka si President Xi Jinping ng China. Tapos, lumabas yung mga balitang statement ni Biden na diktador daw yung Chinese President. Wow, ano ba yung nagkaganon? Anyway, pero ang maganda rito, after na mag-usap na yan, yung mga kanilang Vice President na si Kamala Harris, US Vice President, ay nakipagkita ulit kay Pangulong Marcos at inirenew ang malalim na relasyon diyan nga po sa pagitan pa rin ng Pilipinas at ng Amerika. Inirenew ang pangakong hindi sila magpapabaya at pagtulong at tutulungan ang Pilipinas. Pero ito ating topic ngayon, ito yun. Ano nga? Illegal structure. Yung mga illegal structure na yan, itigil na. Yung ginagawa ng China, pinatatanggal o itigil na daw po yung illegal na mga structure na ginawa ng China diyan sa may West Philippine Sea o diyan sa teritoryong sakop ng Pilipinas. Sabi ng DFA, nagsagutan na sila, sabi ng DFA, itigil niyo yan. Pagkatapos ang sagot ng China, ganito. Ang sagot ng China naman yun daw pong resupply mission, dapat ipagpaalam muna sa kanila. Ang layo nung yung mga demand na magkabilang panig, talagang malayo. Malayo na sagutan, baka hindi nagkaintindihan, no? Sabi ng DFA, itigil na yung mga illegal na structure ng China sa West Philippine Sea. Ang sagot naman ng China, yung mga resupply mission ay pagpaalam sa kanila. Ang layo nung yung mga demand na magkabilang panig, talagang malayo. As in malayong malayo. Parang kasing layo ng China sa West Philippine Sea at kasing lapit naman sa Pilipinas sa West Philippine Sea dahil atin ang West Philippine Sea. Tama yung sinasabi ng Department of Foreign Affairs, itigil nyo ang struktura. Ang structure dyan po sa inyong ginagawa sa West Philippine Sea. Yun ang tamang demand na ginagawa ngayon ng Department of Foreign Affairs natin. Kaya ang sagot ng China, ang layo Ang sagot ba naman ayon, resupply mission nyo, ipagpaalam muna nyo sa amin. Para mga gusto nyo palabasin, illegal kayo dyan, so huwag kayong pumasok kung wala kayong, hindi kayo papaalam sa amin. Paano tayo magiging illegal ay atin nga yung West Philippine Sea? Lalo na yung barko na BRP Sierra Madre na nandun yung ating mga sundalo, doon nagre-resupply tayo ng pagkain, medicine, at saka tubig. Especially yung medicine, kailangan gamot pagkain doon. Hindi naman pwedeng puro isda ang pagkain na. Yun So, kaya ko ito pinag-usapan ngayon, nagpapatunay na talagang napakatigas ng China. Talagang isang araw nga may statement ito nung isang araw, ano ba sabi naman nung si Mao Ning, yung spokesman. Yung mga spokesman ng Chinese government, yan may ingay. Ang sabi ng Mao Ning, sabi niya, hindi namin kukunin ang hindi sa amin. Wow. Ganun sabi niya. Wow. Hindi daw nila kinukuha ang hindi sa kanila. At yun daw kanila, hindi nila kailangan pamimigay. Sa inyo, yung amin, huwag yung pakailaman. Amin yung West Philippine Sea, sa inyo yung China, sa inyo yun. Pero iba talagang kakaiba yung mga. Kaya hindi maiwasan po itong mga ganito. Magaling itong sekretary ng Department of Affairs, si Dasa. The Philippines will not do so, noting the resupply missions are siya yung nagsasalita. Ito yung, silang dalawa yung nagsasagutan. Yun yung DFA, ito yung China. Tapos yung DFA spokesman naman natin. Ayun nga, sabi nga, itigil ang struktura. Sabi naman ng isa, i-resupply nyo, paalam nyo. Parang hindi talaga nakakasundo pa. Mahaba pa itong labanang ito. Mahaba po yung giriang yan. Girian ng magkakabilang panig. At ang ating gawin. Alam niyo mga tol, no, kung napaka-solid talaga ang claim ng China dito sa Ayungin Shoal mga tol, matagal na sana nilang naalis itong barkong to na nakasadsad dyan. Di ba sinasabi nila illegal. Kanila yung lugar na yan, illegal tong BRP Sierra Madre. Ba't di nila maalis? Di ba?
Hindi ganun ka-solid mga tol yung claim nila kasi wala naman talaga silang pinagbabasehan eh. Wala silang backup, no? Wala silang kaakibat na batas na susuporta doon sa kanilang claim. Maliban lang doon sa sarili lang din nilang batas, 'di ba? Sabi ng international na law, West Philippine Sea 200 nautical miles, 'di ba? Sa Pilipinas 'yan, pinagpipilitan nilang kanila, 'di ba? Ang gusto nilang ibigay sa Pilipinas yung bahala kayo dyan, basta hindi 200 nautical miles yan, no? Pero tignan nyo, hindi nila magawang maalis tong BRP Sierra Madre. Kasi nagdadalawang isip sila at nangangamba rin sila sa pwedeng mangyari sa kanila mga tol eh. Diba lalo pa na ngayon, unti-unting na-expose, naghihirap sila. Diba? Nung nakaraan na reaction video natin, negative $11 billion yung bumagsak sa ano nila, diba? Yung sa mga investor na silayasan lahat. Hindi nila talaga kayang panghawakan yung claim nila, no? Kung meron nga lang sana talagang kung meron nga lang talaga sanang lakas o puwersa itong UNCLOS, no, nakakastigo sa mga bansang hindi susunod sa batas na yan. Baka tumahimik tong China eh. Kaso syempre, Pilipinas lang, kayang-kaya nila at kinakaya-kaya nila kahit na alam din nila mismo sa sarili nila na labag talaga yung ginagawa nila. Kaya ko ito binabalita pati yung side ng China para alam nyo kung ano yung mga sagot. Ngayon, ang akin hong purpose dito, kaya natin ginagawang topic dito, huwag tayong magpalamig sa isyong ito. Huwag nating itigil na bantayan ang isyong ito. Kasi hindi ko talaga tumitigil ang China. Tama. Isipin mo yung statement na yun, na lalo na yung isang araw na hindi ang kinukuha daw ang kinukuha daw nila yung kanila at hindi daw nila pamimigay yung kanila. Hindi nga kanila yan eh. International law at saka exclusive economic zone ng Pilipinas ang West Philippine Sea. Hindi nila iniintindi yun. Ayaw nilang, wala silang pakialam dun sa ganong paniniwala. Na yan ang paniniwala ng buong mundo, hindi lang ng mga Pilipino. Pero sila ang hindi naniniwala. Tama yung sinabi ni President Joe Biden, diktador talaga itong presidente ng China. Actually, sa kanila mismo, sa China, nabalitaan ba niya, sila mismo nagkakaroon ng problema. Yung ilang mga military official ng People's Liberation Army ay hindi rin sang-ayon sa pakikipagrean ng China sa Amerika at sa iba pang mga bansa na alam nilang mas malalakas kaysa kanila. Kaya yung pakikipag-meeting dito ni PBBM, nako, tama lang makipag-meeting siya syempre para mas medyo mabawas-bawasan yung tension mga tol. Pero magtiwala dito sa mamang to, nako, isa yan sa magiging pagkakamali ni PBBM pag ginawa niya. Yung magtiwala. Oo, sige, panghawakan natin yung mga salita nila mga tol. Pero masdan din natin yung mga galaw nila. Tignan nyo kung paano sila hindi sumusunod sa kanila mismong sinasabi. Kumbaga sa katawagan natin, walang palabra de honor mga kapatid, no? Biruin mo, yung UNCLOS nga, permado nila yun eh. Pumirma sila dun eh. Pero hindi nila nire-respeto yung sarili nilang pagpirma, di ba? Yung UNCLOS mga tol, United Nation Convention of the Law of the Sea, di ba? Yun yung mga nagtatag, yun yung mga nagsabing bawat mga bansa meron niyang sakop na 200 nautical miles exclusive economic zone. Pero ang gusto nila, 'di ba? Sakupin yung buong South China Sea, yung buong karagatan na 'yon. 'Di ba? Ang dami nilang sinagasaan doon sa 9-dash line nila, doon sa 10-dash line na nila ngayon, mga tol. Pero pumirma sila doon. Doon nga lang, hindi na nila ginagalang, di na nila nire-respeto. Tapos, verbal lang na pakikipag-usap dito sa mamang to, pangahawakan na natin. Hindi. Isa yan sa mga pagkakamali dati ni Ani. Gustong-gusto natin mga tol, si President Duterte. Talagang solid yun mga tol. Isa yun sa mga best na naging president na nakita natin. Pero, doon nga lang sa pakikipagtropa niya dito sa China ay wala, talagang medyo tagilid tayo doon mga tol. Parang si President Duterte lang ata yung nag-isip na tropa niya tong mga to eh. Pero etong mga to, yung sabi, pakialam ko sa inyo, di ba? Kaya yung pakikipagkita ni Xi Jinping kay Biden sa Amerika isang araw, formality, lang yun. Parang kita lang, hindi mo bibigyan ang Amerika sa kanya. Hindi papayag ang Amerika na malampasan sila na maging superpower ng China. Ang Estados Unidos pa rin ang maninitigang silang superpower sa mundo, sa ekonomiya at military, yung kapabilidad nila sa military, yung kakayanan sa military. Mas okay na yun. Sa anumang laban. Mas okay na yun, yung maging superpower ang Amerika, mga tol, kaysa maging superpower tong China. Di ba? Oo, malakas na sila, maunlad ang ekonomiya nila, sabihin na natin ganun.
At saka napapakinabangan natin yung sa baba ng labor nila at nakaka-order tayo sa kanila ng mga murang bilihin para ibenta rin sa merkado. Pero kung ganito, yung mahilig silang manako, 2023 na eh. Dapat ang ginagawa ng mga bansa ngayon, pinapaunlad nila yung sarili nila, wala na sanang sakupan eh. Ito, wala eh. No? Yung kapabilidad nila sa military, yung kakayanan sa military na magdepensa sa anumang laban. Hindi yung kayang sapawan ng China. Kaya naman itong China ay agresibo dito sa South China Sea o sa ASEAN kasi pag nakontrol niya ang buong Asia o ang ASEAN, malakas talaga sila. Kaya nga kanyang sinasarili itong South China Sea at nakikialaman ng West Philippine Sea kasi yung pre-navigation mawawala yan. Pati airspace, pagbabawal ng China yan. Kung nasa kanila, walang pakialam sa mundo yung mga yan eh. So hindi naman mapapayag dyan ang mayayamang at malalaking mga bansa. Kasi yung pre-navigation at saka airspace, mahalaga yan. Dahil yung paglayag ng mga barko na naghahatid ng mga kalakal ay dyan dumadaan sa South China Sea at West Philippine Sea. Airspace, yung paglipad ng lahat ng aeroplano sa buong mundo, walang pwedeng magbawal dyan. Eh, nang gusto ng China, makontrol lang lahat. Tama. Kasi pag nakontrol niya ang lugar na yan, eh talagang ang tingin nila sila na yung superpower dahil nagawa niya. Kaya hindi papayagan ng Estados Unidos yan at kailang mga allied countries dahil sila ay maapektuhan din. Yung pinaglalaban ng malalaking mga bansa tulad ng Amerika, European Union, ng Canada, Japan, Australia at iba pa. Hindi lang sila nagsasalita in favor of the Philippine government at respeto nila sa karapatan ng Pilipino. O hindi yung kanila ring interest at kanilang business ay maaapektuhan din. Yung prinsipyo sa tinatawag nating pre-navigation, yung paniniwalang ang pre-navigation ay dapat ay malaya, ay hindi talaga nila papayagan yung makontrol ng China, only in China. Hindi pwede. Wala, bastos sa mga batas tong mga to, pre-navigation, 'di ba? Yung anti-collision, lahat niyan nilalabag nila mga tol. Masasabi ka bang wala silang nilabag diyan sa mga pinaggagawa nila? Yung mga islang pinagtatayo nila, puro mga illegal lahat 'yun, 'di ba? Yung mga pangaharang nila, meron din silang nilalabag na batas doon. Yung sinabi ng UNCLOS doon sa West Philippine Sea, 200 nautical miles, EEZ ng Pilipinas, nilalabag nila mga tol. Lahat na lang talaga nilalabag nila. Lahat pag-aari nila, gusto nila ganun eh. Ultimo yung airspace, di ba? Pag-aari din nila yon. Lahat, pati ata yung hangin na hinihinga natin, pag-aari nila eh. Kaya kung matagal pa ho itong isyong ito. At kaya nga, kailangan consistent ang Philippine government at akin naman pong naobserbahan, hindi ko nandito man o nasa abroad si Pangulong Marcos, hindi naman ho sila lumalaki. Yeah. Laging ang utos ng Pangulo, tuloy ang operation, hindi aalisin ang Sierra Madre. Ang BRP Sierra Madre, hindi nila bibigay ang ayungin, hindi nila ibibigay ang kahit anong porosyon o isla sa West Philippine Sea. Yan ang pinaninindigan ng militar sa utos ng ating Pangulong Marcos dahil siya ang Commander-in-Chief. Okay? Kaya nga yung pagpapalakas na dyan pa rin. Pero kailangan ang suporta ng taong bayan ay nalilihis ho ng bahagya dahil natatabunan ng mga political issue tulad ng Duterte, Kamara at yung ating mandahan at yung ibang mga issue rito, mas lumulutang kaysa dito. Hindi po. Itong international issue at kapakanan ng lahat ng Pilipino, anuman ang relihiyon, anuman ang kasarian, anuman ang political group kayo, ng political organization kayo, tayo lahat ay Pilipino. Ating suportahan ang ating Pangulo. Ang Pilipino na hindi sumusuporta sa pinaglalaban ng Estado sa ilalim ng ating karapatan at saligang batas, hindi ko alam kung anong tawag sa inyo maliban sa pagiging taksil, traitor. Wala, di ba? Kasi kung tunay kang Pilipino, sabi nga ng mga sundalo, hanggang sa huling patak ng dugo ay kanilang ipaglalaban. Pero pa tayong pinakantang, di ba? Nang mamatay lang dahil sa iyo. Huwag natin kalimutan yan. Para meron tayo may pamana sa ating mga kabataan, sa mga darating na mga panahon, pagdating ng mga kabataan, ang mga nauna sa kanila ay nanindigan. Napaka-bad or hindi maganda kung ang mababasa ng kabataan pagdating ng mga panahon sila naman, ang mababasa at mapapalitaan nila hindi nanindigan ng Pilipino. O ang mga nauna ng Pilipino nakakayay. Kailangan panindigan. Di ba? So, maswerte pa rin tayo dahil ang ating Pangulo ay naninindigan dyan. Mula day one, nung siya umupo noong June 2022, pinanindigan na yan. Malayong-malayo dun sa style ng mga Duterte. Eh ngayon, itong style ng mga Duterte, iba pa rin, di ba? Alam naman natin. Ha? Kaya nga ho, nakakaduda na baka nga parte ng disinformation na naunang ini-expose ng Estados Unidos na mayroong global information na ginagawa ang China. At gumagastos umano ang China ng bilyon-bilyong dolyar para lang po magkaroon ng mga disinformation sila at malinlang ang mga tao sa buong mundo. So, posibleng totoo nga yun kasi intel report yan ng Estados Unidos na dito sa Pilipinas malamang ginagawa yun.
Gumagawa sila ng iba-ibang senaryo, iba-ibang isyu para mabulabog ang Pilipinas at mabawasan ang concentration sa pagsuporta sa Philippine government or sa ating mga military para ilaban ang West Philippine Sea. Marami pong paraan ng mga saywar, maraming paraan po ng mga panlilinlang kapag may mga malawakang interes ang mga mai-influence ang bansa. Kaya posibleng yung mga mas pinalulutang ang isyong national politics sa Pilipinas kaysa sa international issue, posibleng... Alright mga kapatid, no? Kung ikaw ay ayaw mo ng US, okay lang yan, walang problema. Hindi naman talaga natin dapat gustuhin ng US eh. Pero kung pro-China ka at ipipilit mo sa Pilipinas ang pagiging maka-pro-China mo, yun ang mali mga tol. Diba? Dapat hindi tayo pro-US, pro-China o pro kung ano pang mga bansa, no? Dapat pro-Pilipino tayo mga tol. Kaya nga sabi rito ni Mike Abe, diba? Kung ikaw ay hindi sumusuporta sa gobyerno at okay lang sa'yo na ginaganyan tayo ng China, eh ano pa bang tawag sa'yo, diba? Tatawagin ka pa bang Pilipino? Parang yung mga pro-China mga napapanood natin mga tol. Lagi natin nakikita ang background nila, mga bayaning Pilipino, Andres Bonifacio, yan, sila Juan Luna, yan ang mga background nila mga tol eh. 'Di ba? Kung 'di ba naman sila hipokrito, 'di ba? Biruin mo yung mga bayaning 'yon nakipaglaban sa mga dayuhan 'yon na gustong sakupin ang bansa natin, no? Nakipaglaban 'yon sa mga dayuhan samantalang sila ay pinagtatanggol nila yung China. Dahil ayaw nila sa US, pro-China naman sila at ang minsan kadalasan na sinisisi nila kapag may mga pangyayari, pagkasira halimbawa ng mga bahura natin, mga Pilipino mismo sinisira nila, ang sinisisi nila, no? Yung mga pro-China yon. So pag tinignan mo naman yung apelyido nila, hindi naman din sila Pilipino, di ba? Mga nagpapanggap na Pilipino lang yung mga yon. Ikaw bilang isang Pinoy, yung totoong Pinoy, ano ang masasabi mo dito sa video na napanood natin? Comment ka na lang sa baba, mga tol. Pag-usapan natin yan sa comment section. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.